Kinuwento sa amin na 16 na taong gulang na si Jack ang disgrasyang maaaring mangyari sa kanila bilang mangalakal. Mahirap rin kasi mabigat din yung kukunin mo at matigas pa sa ilalim. Pag sumabit pa sa'yo, delikado talaga. Di nagtagal, ang peligrong kanyang ikinuwento nangyari sa kanya. Pagkakit ko po, nasugatan ako eh. Sinusuong ng mga batang nangangalakal tulad ni Jack at 7 taong gulang na si James ang ilog ng Tatalon, Quezon City para makakuha ng basurang maibebenta. Pero madalas masugatan ng mga bata sa kanilang peligrosong pangangalakal. Matalim yung hero ka, hindi ko nakikita po. Tinatalian lang po yan, mamaya. Tapos papatagalin lang na kahit 1 linggo. Sige, boss. Nakuha natin. Umaabot sila ng halos 5 oras bago makaipon ng mga bakal at basurang mapapakinabangan. Ibenta, tapos bibili ko ng pwede ng tinapay. Si James ang pinakabata at pinakamaliit sa grupo. Kahit daw konti lang ang kikitain niya sa pangangalakal, malaking tulong ito para makaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang buong araw na pinaghihirapan ng mga mangangalakal, pinambibili ng konting panglaman tiyan. Kapag may natira o nakadilihensya pa, pwedeng may maiuwi sa pamilya. Namatay ng ina ni James. Nakulong naman ang kanyang ama. Kaya sa sakitin niyang lola siya umuwi. Ang kanilang bahay, kalsada at ang tricycle na pinababantayan sa kanila. Pag may sakit ako, hindi ko po yan mapipigil. Minsan, gising na kami, bigla siya nawawala. Ano ko na lang nangangalakal. Naawa daw po siya sa akin eh. Kasi wala naman kayo matatakbo ang iba. Sa awa niya sa kanilang buhay, desidido ang bata na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nangangalakal pa rin ako. Pangilit kong bili kang bigas. Sadyang nanaig ang kalam ng tiyan kaysa takot sa maaaring disgrasya sa pangalakal. Tulad ni James, ang dating 9 na taong gulang na si John Ray, maaga ring napasok sa delikadong trabahong ito. Isang araw, hindi na nakauwi si John Ray. Nalunod ang bata habang nangangalakal sa ilog. Sa isang nasakit, di ko alam kung anong gagawin kung paano niya ako mapatawad. Kasi nagkukulang din ako bilang isang ama. Ang ilog daw kasi ay delikadong languyan lalo na kung malakas ang agos nito sa ilalim. Masyadong malabo, wala kang makita. Zero visibility biya. Madadala siya ng agos kapag hindi pa siya masyadong marunong sa paglangoy. At bukod sa malakas na agos, napapahamak pa ang mga bata sa mga matatalim na basurang kasamang bote, kero o bakal sa ilalim. At ang tubig na kanilang nilalanguyan at minsan ay naiinom. Marumi po talaga yung nito, ilog, kasi dito po lahat tinatambak ng mga basura. Tapos yung mga patay na nila na mga hayop, dyan po ipapaanod. Tapos minsan din, nagtatapon din minsan kami dyan. Dito rin po kayo nagbabanyo? Oo, dyan po. Kasi wala namang ibang madadaluyan. Yung CR. Nang ipasuri namin sa laboratorio ang tubig, may 1.6 million na mikrobyo rito. Millions of coliforms were found during the test, and it is tantamount to the value of a septic, yung sewage na galing Poso Negro. Ang matagalang paglangoy sa ilog, maaaring magdulot ng mga sakit sa balat, impeksyon sa tenga, amoebiasis, hepatitis A at E, typhus at cholera. Nang ipakonsulta namin ng mga bata, ang pagka-impeksyon ng kanilang mga sugat ang pinag-alala ng doktor. Yung mga sugat nyo, applyan natin ng ointment, no? Pero bago natin applyan yun, nilalanggasin muna natin kasi nakabuka yung mga sugat nyo, di ba? Na-advise ko sa inyo, delikado yung ginagawa ng trabaho. Marami kayong makukuha ang infection dyan at ang ibang infection nakamamatay. Dapat din daw magpalakas ng resistensya si James. Ang 8 taong gulang kasi, pang 3 taong gulang lang ang bigat. Sa edad niya na 7 years old, mababa yung timbang niya, 17.5 lang. So, underweight yung bata.
Dahil ipasuri namin ang tenga ni Jack. Sa kabutihang palad, hindi pa malubha ang resulta. Wala naman siyang present problem ngayon. Pero by history, napag-alaman natin na marami na siyang pinagdaanan. 11 years na raw kasi siyang nangangalakal. Hindi alam ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tungkol sa ginagawa at pinagdaraanan ng mga batang mangangalakal sa Tatalon. Nangako silang tutulungan nila ang mga bata. Isama namin sila sa educational assistance program sa next year. Sana hindi malunod sa limot ang pangakong ito para tuluyan ang maiahon sa panganib ang mga batang mangangalakal.